Hindi maaaring huminto ang public service. Ang ating mga public servants, kahit gaano na po sila katagal na nagserbisyo sa pamahalaan sa ating mga kababayan at sabihin pa natin sa kanilang pagre-retiro, hindi pwedeng magretiro sa serbisyo publiko. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Bantay OCW. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Balikan nating muli ang ating mga katuwang sa public service, paglilingkod sa ating mga OFW mula noon hanggang ngayon. Nagbabalik po ang ating former OWA Administrator, Dr. Carmelita Dimson. Dr. Dimson, admin, kumusta ka? I miss you. I miss you too, Susan. Opo. Mabuti naman at salamat sa pag-imbita mo sa akin ngayong araw na ito for our episode. Kasi nabalitaan ko, may libro ka palang inilabas. Yes, oo, may long dream na fulfill ko finally. Talaga? Oo, so, talagang writing, love mo yung pagsusulat? Oo, talagang gustong-gusto kong magsulat, lalo na ang subject natin, OFW. Oo nga po. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng isang libro tungkol sa mga OFW. It's more on the positivity. Hindi yung mga tearjerker, mga nakakalungkot, mga storyang hindi maganda. But I wanted to highlight yung successful OFWs. Pero ma'am, sandali muna. Gaano ba katagal na naglingkod si Dr. Carmelita Dimson sa pamahalaan? Naku, 38 years. Oh no, 38 Oo, years? 38 Saan po years. kayo nagsimula? Nagsimula ako sa Institute of Labor and Manpower Studies. Yun ang think tank ni Minister Blas Ople nung time na yon. So, na-recruit ako para magtrabaho doon as a feature writer. Oh, okay. And then, I moved to POEA and then sa OWA. Sa POEA ata kayo nagtagal, ano? 26 years ako sa POEA, San. Grabe. Napakatagal. The best years of my life nasa POEA. 26 years, so kahit parang nakapikit na kayo, alam ninyo kung anong proseso dyan. Yes, sabi ko nga, I sleep, I dream, I eat, I drink, overseas employment. So after ng POEA, naging OWA administrator kayo. Yes. Ilang taon naman kayo doon? 6 years. Sa 6 years dyan, so nasa overseas employment, labor sector ang pinaglingkuran ninyo. Yes, altogether, naging 32 years ako sa overseas employment program. Ang tagal. Ang tagal Hindi talaga. talagang malapit na malapit sa puso nyo yan, ma'am. Oo, puro OFW yung nakakasalamuha ko noon. Lahat ng klaseng OFW kasi nakapaglibot din naman tayo sa iba't ibang work sites ng mga OFW at ang dami kong na-encounter, ang dami kong na-interview, ang dami kong nakilala. Magagandang istorya, may malungkot, may inspiring, no? Pero napakaganda ng kanilang mga istorya. Ano po yung baon-baon ninyo sa inyong pagre-retiro? Kasi hindi nagre-retire ang public service. Yung ko pa rin, yung advocacy, para makatulong pa rin kahit retired na ako, meron pa rin akong mga programa na iniisip kong makakatulong din sa mga OFW. At gusto ko rin makatulong na i-reform ang overseas recruitment industry. Kasi alam ko marami ding mga bagay na dapat ayusin doon. Kahit wala na ako sa posisyon, pwede din akong makakontribute ng mga ideas, mga insights kung paano mas mapaganda pa yung industriya. Oo naman po, at lalo pa, dahil sa tagal ninyo dyan, ang boses ni Dr. Dimson ay napakahalaga na dapat pinapakinggan. Kaya talagang hinanap ka namin, ma'am. Salamat. Pwede ko ipagmalaki naman na may balance appreciation ako sa role ng bawat stakeholder, ng bawat player
sa Overseas Employment Program, ano bang nako-contribute ng mga recruitment agencies, anong role ng mga OFW. Dapat kasi hindi magkatunggali, di ba? Opo. Dapat yung ating pananaw sa kanila, they are not adversarial, but we are their friends, we are there to help them. Kaya dapat maganda yung ating appreciation sa role ng bawat isa. Oo nga, naalala ko lagi yung sinasabi yan, yung pagiging balanse. Oo. Hindi po pwedeng pro-labor, pro-ganito tayo. Oo. Balance lang talaga. Pero syempre, at the end of the day, we always look at the welfare of the OFW. That is primordial, di ba? Oo. We always have to look at how we can help the OFW, kung paano natin sila matulungan, kung paano sila mapabuti pa yung kalagayan nila. Lahat ng effort natin para pa rin sa kanila. Hindi naman sila parang canned goods, diba? Dry goods na pag ship mo na, tapos na ang problema. Habang sila ay nandoon sa kanilang pinagtatrabahuhan, may mga monitoring yan dapat, may mga problema sila dapat. Tingnan natin ano bang pwede pang maitulong sa kanila kahit nandoon na sila sa labas ng bansa. At hanggang makabalik sila, nandyan pa rin yung ating pagtulong sa kanila at pagmamonitor ng kanilang kalagayan. And balita ko naman, ang alam ko po ay kinukuha kayo ng maraming mga ahensya, ilang institution at maging ilang politicians na marinig ang boses ng isang Dr. Dimson. So, thank you very much, ma'am. Kahit hindi nyo po isa-isahin sa akin yan, nalaman ko na. Ako ay handa namang tumulong, i-contribute ko ano man ang kaalaman natin. Dahil yun na nga, nakapaglingkod naman tayo ng 32 years pagmamanage ng Overseas Employment Program. Okay, so ngayon ma'am, gusto ko namang marinig, malaman, ano nga ba ang nilalaman ng libro na isinulat po ninyo? Kaya ba nagsimula ang writing? Naku, pwede ko bang ipakita Sige itong po. libro ko? Ito yung OFW Achievers, Stories That Inspire. Ito, bibigyan kita ng kopya. Meron thank akong you. Personalized autograph para sa'yo. Thank you, ma'am. Ito ay isang libro na katulad ng title. They are Stories That Inspire. Istorya ito ng 22 OFWs na pinili ko. Iba't ibang lugar ko sila kinuha at in-interview nga either personally or virtually by Zoom. At nakabuo nga ako ng isang libro. I'm sure hindi nyo ito naisulat nung kayo OWA administrator dahil busy-busy ka noon. Busy tayo nung panahon na yon. Although yun na nga, ang sabi ko, hindi pwedeng hindi ako makapagsulat ng isang libro dahil I owe it to the OFWs to come up with stories that are inspiring. Gaano po ninyo katagal na isinulat itong librong ito? Nagsimula akong magsulat nung June 2023 at nilaunch ko ng May 2024. Oh, wala pang isang taon. Walang isang taon. Ang galing Oo. naman. Oo, look at this. So, OFW Achievers, Stories That Inspire. So, in less than 1 year ay na-publish nyo na itong at talagang kayo mismo ang sumusulat nito. Yes, isa pa rin pagkakapuri ko yon. Wala ako researcher, wala ako interviewer. Ako lahat ang nakipag-usap sa kanila para maintindihan kong mabuti kung ano nga yung mga istorya nila, no? Hindi inventong istorya, but talagang the sincerest way they could tell me about their stories, about their struggles, about the challenges they faced habang sila ay OFW. Tapos, yun nga, nung yung oras na i-publish natin, sabi ko, okay, ito na yon. So, yun nga, may pagkakapuri ko. Ako lahat ang nagsulat niyan. Congratulations, ma'am. Talagang hindi nyo ginawa ito habang nasa office pa kayo dahil, syempre, full staff naman sana kayo doon. Yes, May team kayo, pero hindi yun ang ginawa ninyo. Yes, oo. So, ngayon, nung nag-retire na ako, may oras na ako, ito na yung libro. So, maglabas na tayo. Bakit malapit na malapit sa puso mo ito? Yun nga siguro, dahil ang dami kong nakasalamuhang OFW, ang dami kong nakausap, ang dami kong narinig na istorya. Sabi ko, parang kulang kung hindi ko man ma-document yung kanilang mga istorya. Pero inisip nyo na po ito, na talagang magsusulat ka ng libro? Yes, kasi nung mga lalo na nung nasa OWA na ako, kasi diretso ang pakikipag-usap natin sa mga OFW, no? Ang dami kong narinig na istorya nga. Sabi ko, sayang,
napakaganda ng mga istorya nito. Hindi ko naman pwedeng ipasa lang kung kanino, no? So sabi ko, one day, I'll sit down and start writing the book. And yun na nga, na-fulfill ko na yung pangarap. Galing naman. Kasi nga, welfare, di po ba? Yes. Ang huli ninyong hinawakan. Tapos doon naman sa POEA, yung recruitment process na yon. Yes, oo. Kaya ito nga lang, itong librong ito, talagang babasa mo kung ano yung mga struggles nila, kung ano yung mga hinarap nilang mga problema habang sila ay malayo sa kanilang pamilya. Tapos yung kanilang resilience ba, yung kanilang yung perseverance. And alam mo, iisang factor ang makita mo which is common among the 22, faith in God. Okay. Their strong faith in God. Talagang pagka hirap na sila, pag nanghihina na sila, gusto na lang sumuko, tatawag na lang sila na patulong sila at they would overcome all these problems. Dr. Dimson, yung personal encounter ninyo sa ating mga OFW, nakinig kayo sa mga kwento nila, at syempre, alam na alam ninyo nga by heart, ano po, itong kanilang mga struggles. Pero ano yung nakita po ninyo na may common factor doon na mukhang hindi swak, hindi jive sa pulisiya ng gobyerno that time na nandoon kayo? Siguro yung paano sila makakabalik ba? Yung the life that they will have once they come back. Ano ang naghihintay sa kanila pag uwi nila? Kasi di ba may reintegration program tayo? O, pinalakas yun. Oo, pero parang kulang. Kailangan siguro may strengthen yun, yung programang yon para yung pagbalik ng OFW, meron talaga silang magandang buhay. Hindi yung lahat ng pera nila wala na. Kasi nga hindi sila napaghandaan kung ano man ang maiuwi nila. Sa tingin po ninyo, ma'am, ngayon na may bagong set ng mga politiko, bagong set ng mga opisyal, ano po, at bagong mga polisiya din sila, ano yung pwede pang idagdag? Ang direksyon ngayon ng ating pamahalaan, lalo na itong ating DMW, Department of Migrant Workers, ay talagang yung monitoring ng welfare ng mga OFWs while they are on site. Ang tingin ko, kailangan talaga mapalakas yung sistemang yon. Kasi right now, maraming mga pangyayari kinabibilangan ng mga OFW na hindi nalalaman ng pamahalaan natin, ng DMW or ng mga recruitment agencies na nangyayari doon. So parang hindi nga nila namomonitor. Sa dami nila di ba? How many leave the country every day? Lalo na itong mga domestic workers. Siguro yon palakasin pa yung monitoring system para sa mga domestic workers, lalo na kasi sila yung nasa individual households Yun ang tingin ko ang dapat palakasin. Although nung time ninyo, alam ko yun na talagang ang focus din ninyo nasa mga domestic workers kasi sabi ninyo, sila halos yung walang mga kakayahan na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Yes. Although ngayon napansin ko, they are empowered They have been empowered through this education program ng ating pamahalaan. Except that yun nga, siguro sa sheer number at volume ng mga nakalabas na, there must be a more how do you call it, a scientific way to monitor them, hindi lang yung manual ba? Siguro, pwedeng yung technology can help, di ba? Magkaroon ng app para ma-monitor mo talaga kung nasaan yung bawat worker na nagtatrabaho sa mga individual households or pag may problema sila, paano sila makapag-communicate ng madali na sila ay may problema sa kanilang employer. Well, yung Bantay OCW, Bantay. Yes. In effect, monitoring. Yes, ngayon why not? officially, nagkita na po magkaibigan. Magsasama kami ni Dr. Dimson dito sa ating network, di po ba? Education. Yeah, sinabi mo, Bantay. That's a very appropriate term, Bantay, OFW. Narito pa rin tayo, ma'am. Magbabantay. Babantay Patuloy na magbabantay sa mga
OFWs Yes. natin, sa overseas Filipinos, hindi lang nangangahulugang OFW, Yes. pati sa mga pulisiya ng pamahalaan. Yes, oo. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay natin. Hindi nagre-retiro ang public service. Hindi nagre-retiro. Well, once again, at paano makakuha ng kopya ang ating mga kababayan? Sige ma'am, anyayahan niyo po sila. Okay, itong OFW, Achievers, Stories That Inspire, ay isang documentation ng mga inspiring stories ng ating mga OFW. 22 of them are featured in this book. Sana makakuha din kayo ng inyong kopya para pakita ninyo kung ano itong mga pinagdadaanan ng mga OFW na despite the challenges, despite the hardships that they encounter, sila ay mag-emerge na successful OFWs. Kaya itong librong ito ay para sa kanila at para sa mga iba pang mga OFW. If you want to order, if you want to buy a book, pwede naman kayong sumulat sa akin or mag-email sa akin, cs.dimzon@gmail.com at pwede ko kayong padalhan ng kopya ninyo. Wala po kasi akong outlet kasi para mas mura ang halaga ng libro kesa sa kukunin pa sa ibang mga bookstores. Ma'am, hindi mo kailangan ng outlet. Nandito ang ofnmedia.net. Oh, why not? Sige, Susan. Nandito po. Pwedeng kumonek na lang kayo sa amin. Diretso, ibibigay na namin to kay Thank you. Administrator, kay Dr. Dimson, at nang mabilis na makuha nila yung kopya. Thank you very much at katulong mo ako dyan. Opo. At alam ko marami pang susunod dyan, ha? Oo. Mabibitin ang babasa niyan, eh. Oo nga naman. So, may aasahan kaming part 2, part 3. Yes, magkakaroon tayo ng book 2, book 3. Mhm. Hanggang meron tayong time to write, we will write more books and stories about OFW. Oh, thank you very much. Talaga may masipag pa rin kami na Administrator Dimson, Dr. Carmelita Dimson. Kaya hindi mo pagsasawaan ang public service. Hindi, never. Puso natin, public service talaga. Thank you very much, Doc. Salamat din. Dr. Carmelita Dimson, former OWA Administrator. Ayan po, yung kanyang latest book na nais niyang ipakita sa atin, OFW Achievers, Stories That Inspire. So, kumonek na po kay Dr. Dimson o di kaya dito po sa amin, sa ofnmedia.net, sa inquirer.net, pwede at na makakuha kayo ng inyong mga kopya. Ito po ang inyong Bantay OCW. Ako po, si Susan K.